Ito ang ngipin ng Japanese traditional stone mill o stone grinder. Ito ay gawa sa granite at ginagamit na pampulbo ng dahon ng tea plant. Iniikot ito ng pa-counterclockwise para makagawa ng pinong matcha powder. Pamilyar ka ba sa matcha, ka-awesome? Kasabay ng pagkauso ng milk tea sa Pilipinas ay nagiging popular na rin sa ating mga Pinoy ang flavoring powder na matcha. Pero bago makarating sa ating mga baso, paano nga ba ginagawa ang matcha powder? Nagsisimula ang proseso sa pag-harvest ng mga dahon nito. Katulad ng ginagawa ni ate, matyagang pinipitas ang magagandang dahon nito. Si kuya nga'y inaamoy pa talaga ito para masigurado na high quality ang mga dahon. Ang Japan ang pangunahing producer ng matcha dahil sa dami ng plantation doon at maging dito sa Fukuoka. Sa malalaking plantation na ito, nag-harvest sila gamit ang modern mowers o heavy machines gaya nito na mas maraming nakukuhang dahon. Kita mo naman kung gaano karami ang nakuha nila. Pero bakit nga ba espesyal ang matcha? Ang matcha ay isang uri ng tsaa na sobrang pino at may matingkad na berdeng kulay. Ito ay gawa sa tencha, isang specially grown at processed tea leaves. Madalas itong iniinom bilang powder, hindi tulad ng regular na green tea na loose at kailangan pa ng filter. Pero ano ba ang pinagkaiba ng matcha sa green tea? Ang matcha at green tea ay parehong galing sa Camellia sinensis na halaman. Ang pagkakaiba lang ay ang proseso ng paggawa nito. Ang green tea ay pinapatubo sa ilalim ng araw, samantalang ang para sa matcha naman ay pinapalago sa lilim na umaabot ng 3 linggo bago anihin. Ginagawa ang shade-grown process na ito para tumaas ang L-theanine at chlorophyll content ng camellia na siyang nagbibigay ng matingkad na kulay berde at mapait na lasa sa dahon nito. Ang origin ng matcha ay naitala sa China sa panahon ng Tang Dynasty noong 8th century, kung saan ginagamit ito sa religious ceremonies. Pero kahit sa China ito nagsimula, sa Japan talaga ito nakilala at naging bahagi ng kanilang kultura. Sa kasalukuyan, Japan ang main grower at producer ng matcha gamit ang mga tradisyon at teknik na ipinapasa sa bawat henerasyon. Kaya naman kinilala bilang matcha capital of the world ang Uji sa Kyoto, Japan, kung saan pinoproduce ang world's highest quality matcha. Kung susuriin, may iba't ibang klase ng matcha base sa kanilang quality. Ang ceremonial grade ang uri ng matcha na ginagamit sa traditional Japanese tea ceremonies. Meron itong mas matingkad na berdeng kulay, fresh, sweet at earthy na amoy, at kakaibang kombinasyon ng tamis at umami flavor na may creamy at banayad na aftertaste. Ito ang itinuturing na pinakamataas na kalidad ng matcha, kaya naman ito rin ang may pinakamahal na presyo. Ang daily matcha naman, nakilala rin bilang premium grade, ang may second highest quality grade dahil sa balanseng lasa nito. At ang culinary grade matcha ang madalas na ginagamit na ingredients sa pagluluto, pag-bake at paggawa ng drinks gaya ng latte at milk tea na kinagigiliwan maging dito sa Pinas. Ang culinary grade matcha ay usually pinupulbo gamit ang machine grinder at hindi traditional stone grinder. Ang matcha machine grinder ay mas mabilis kaya mainam ito for mass production. Ngunit ang napoproduce nitong powder ay mas mababa ang kalidad kumpara sa matcha powder na pinulbo sa stone grinder. Dahil sa patuloy na demand ng matcha nito rito sa ating bansa, nagkaroon ng plano ang gobyerno sa pagtatanim at pagpapalago ng tea plant sa Cordillera Region. Ayon sa Manila Bulletin, nagkaroon ng diskusyon sa Pandesal Forum on Philippine Tea kasama ang mga kilalang panelist na nagbabahagi ng kanilang kaalaman at suporta para sa layon na magkaroon ng sustainable tea farming sa bansa. Shout out kay ka-awesome Jason Paxson. Maraming salamat po sir sa pag-suggest ng topic na ito. God bless po. Ikaw ka-awesome, isa ka bang team matcha o team green tea? This is your Kuya Dawal from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!